Good day po, si Yaring Platero po. Gagawa tayo ng couple ring or wedding ring na low budget wedding ring. Kasi ang ipinagawa ng customer ay hindi purong ginto. Ang gusto niya para magkasya sa budget niya ay sterling silver. So ganito po ang paggawa ng sterling silver. Ito po, hindi po ito yung nakikita nyo sa video dati na white gold alloy. Ito po ay fine silver. So bali ito po ay 99.99% silver. Tapos ang alloy ko ay gumagamit ako ng 7.5%. Ang 7.5% po ay sometimes red copper or ito po gold alloy. So ito po 7.5% yellow gold alloy. Tapos 92.5% fine silver. So yan po ang pinakakatawan ng singsing. Tapos magkukombine ako ng gold, 2 grams ng gold dito sa gagawin ko siyang rose gold, tapos ilalagay ko sa ibabaw ng couple ring. So kasi hindi afford ng customer na magpagawa ng halimbawa combination of white gold tapos rose gold. So medyo mahal yon, mataas ang presyo. Kaya ang gagawin po natin ay ito po, yung pinaka body ng singsing ay 92.5% silver, tapos 14 carats rose gold ilalagay po natin as design doon sa ibabaw. Yan po yung gagawin natin. So ang gagawin ko muna, tutunawin ko muna yung silver, tapos saka ko tutunawin yung rose gold. Ito po yung 92.5% silver na tinunaw natin. So, ito yung gagawin nating singsing, couple ring. Tapos, isusunod kong tunawin itong rose gold. Masyadong ma-appreciate kasi bagong tunaw siya. Standard 14 carats rose gold po yan. Kapag i-combine po natin sa silver ay maganda po yung kalalabasan niya. So ipapakita ko po mamaya pag natapos na, or mamaya pag ginagawa ko na, ipapakita ko po ito kung paano siya magiging couple ring. Sterling silver with rose gold skirt, or lalagyan natin ng rose gold sa ibabaw. Siyempre gumagawa po tayo ng genuine combination of white gold or at saka rose gold, or combination of white gold and yellow gold. So based on low budget lang po ito, kaya ipinakita ko po, kaya ibinikomentaryo ko o kinuhanan ko ng video para magkaroon po tayo ng option kung alin ang gusto nating ipagawa, kung saan magkasya yung budget natin para sa ating couple ring or wedding ring. So yan po, mamaya ipapakita ko ulit pagka ginagawa ko na. Ito na po yung silver bar na gagawin nating couple ring.
Tapos i-combine natin itong rose gold. Ito po ay rose gold. Gagawin ko rin manipis para ilalagay natin sa ibabaw. So yan po ang low budget wedding ring natin, couple ring. Combination of rose gold at saka silver. Pang design lang natin sa taas yung rose gold. 14 carats rose gold po ito. Ayan po, yung 14 carats rose gold na i-combine natin doon sa silver para maging design siya ng couple ring. So ito po yung materials natin ng couple ring na low budget. Ito po yung sterling silver, tapos ito po yung rose gold. So i-combine ko. Ganitong procedure din po ang paggawa ng white gold at saka yellow gold combination, o kaya white gold or rose gold combination. So ganitong procedure rin po. Kaya lang ito ang itinukomentary ko kasi para yung price pagdating sa mga ikakasal o kaya pagdating sa wedding ring, yung presyo po niya ay competitive. So practicality. So mas maganda pong ganito na lang ang bilhin natin. At least lifetime jewelry pa rin po ito. So sterling, kita nyo mula pag-alloy, standard procedure ang pag-alloy natin. Hindi tayo naghahalo ng cadmium sa silver. Kasi yung ibang mga silver jewelries ay may halong cadmium. So yun ang paraan ng mga ibang gumagawa ng silver, naglalagay ng cadmium para hindi masyadong mag-tarnish ng silver. Kaya lang, ang disadvantage, kapag ang silver ay hinaluan mo ng cadmium, ang magiging kulay niya ay parang kulay kaldero o kaya parang kulay aluminum. Kaya, hindi nga siya gaano magtatarnish, pero parang magkukulay aluminum siya at saka brittle, madaling maputol, madaling mabali. Ngayon, yung sinaunang procedure ng paggawa ng silver jewelry o kaya yung mga handcrafted jewelry ay mas matibay siya. Lilinisin nga lang natin ng lilinisin kasi ang characteristic ng silver ay magtatarnish. Pero itong rose gold dito sa ibabaw, kahit hindi lilinisin yan kasi ang 14 carats rose gold, lifetime din siya na maganda yung kulay. So yan yung combination of sterling silver at saka rose gold, 14 carats rose gold wedding ring. Ito po yan. Ang price po niya ay 30% from white gold and yellow gold, or white gold or white gold at saka yellow gold na combination. Ito na po yung ginawa nating combination of silver at saka rose gold na wedding ring. Ito po ay para sa mga low budget. Kapag mababa ang budget natin pagdating sa wedding ring, pwede po tayong magpagawa ng ganito. Natin for practicality sa ating budget, kung tayo ay medyo mababa ang budget natin sa wedding ring, ay
30% lang po ang price nito. Standard 14 carats po yung nasa ibabaw na rose gold. Hindi po 10 carats. Standard 14 carats po yan. Tapos yung tinatakan natin siya ng 925 at saka 585. Yan po. Yan ang finished product natin ng wedding ring. Gumagawa rin tayo ng combination of white gold and yellow gold. Pero kaya ko po idinokumentaryo itong sterling silver na combination of rose gold para magkaroon po tayo ng option. Kung mababa ang budget natin, halimbawa hindi magkasya sa budget natin para magpagawa ng parehong white gold at saka yellow gold o kaya parehong white gold at saka rose gold. Ang presyo po nito ay 30% na mas mababa compare sa genuine na white gold. Kaya imbis na white gold ang ginamit natin ay silver na lang o sterling silver. So yan po yung ginawa nating wedding ring na sterling silver na may rose gold.